Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Update lang po tayo mga kababayan. Ito pong si former Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. na naharap po sa charges for being the alleged mastermind behind the killing of political rival in 2023 was arrested in Timor-Leste kahapon po. In-announce ng Department of Justice yung pagkaka-aresto. At ito nga expelled lawmaker at designated terrorist ay naglalaro po ng golf dyan sa capital Dili nung siya ay na-capture. At siya ay nilagay na custody of the East Timor Police pending extradition to the Philippines. Ayan mga kababayan, so ito pong si Teves ay nahuli habang naglalaro ng golf. So, kumpiyansa mga kababayan. Sa dinami namin ng kaso, masyado siyang na-relax. Kumbaga ay naayahay dyan sa Timor-Leste. Siguro feeling niya, walang gagalaw sa kanya dyan sa Timor-Leste. Kasi ang balita nga natin, parang feel at home na ito si Arnulfo Teves Jr. dyan sa Timor-Leste. At kung matatandaan natin, siya po ay nag-file ng political asylum. Nag-request ng political asylum dyan sa bansang yan, pero hindi po ata nag-grant. Kasi hindi naman basta-basta mabibigyan ka ng political asylum Kasi pag-aaralan yan, tatanungin dito sa Pilipinas yan kung karapat dapat siya bigyan. Kaya hindi siya qualified na mabigyan ng political asylum. Pero sa kabila nun mga kababayan, itong si Arnulfo Teves Jr. ay talaga ng mga feel at home. Kasi bali-balita, meron na siyang negosyo dyan sa Timor-Leste. Sabi nga, meron na siyang pasugalan dyan Talagang yung diskarte niya dito sa Pilipinas ay nagagawa na niya yan sa Timor-Leste. Kaya siguro medyo relax na siya. Hindi niya akalain na bigla na lang siyang aarestuhin dyan sa Timor-Leste. At ayon sa Department of Justice mga kababayan, ayon po kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, today's apprehension of Teves is a testament to the power of international cooperation. It sends a clear message that no terrorist can evade justice, that nations stand united in safeguarding the safety and security of their citizens. The capture of Teves proves that through concerted efforts and determination, terrorism can be thwarted and peace preserved. Habang ito po nga si Remulla ay lubos na nagpapasalamat dito sa East Timorese Police at dito sa International Criminal Police Organization o itong Interpol. Ayan mga kababayan. Kung matatandaan natin, nag-issue po itong Interpol ng red notice noong February 28 dito kay Teves, who is facing multiple charges including murder, frustrated murder, attempted murder over the March 4, 2023 killing of Negros Oriental Governor Romel Digamo and 9 others. Yan mga kababayan. So, ito na. Nahuli na si Teves. Ngayon, ano ang susunod mga kababayan? Ano ang susunod? Kapakinggan natin yung balita mga kababayan. Mga otoridad sa Timor-Leste at Pilipinas ang pagpauwi kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Si Teves ay inaresto kahapon sa Timor-Leste sa bisa ng Interpol Red Notice. May unang balita si Salima Refran. Naglalaro pa ng golf sa Dili, Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. nang maaresto alas 4 kahapon ng Interpol National Central Bureau ng Dili at East Timorese Police sa bisa ng Interpol Red Notice. Kinumpirma ito ng Department of Justice. Alam naman ho natin kung ano yung general location ni former Congressman Teves at ito po yung isa sa mga lugar na nagkaroon ng sighting. Matagal na ho natin itong hinihintay, but we are proud to say that we went through the right processes.
Wanted si Teves dito sa Pilipinas para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder bilang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa sa Pamplona, Negros Oriental noong March 4, 2023. May 3 pang murder cases ding hinaharap si Teves para sa mga pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Designated terrorist din si Teves ng Anti-Terrorism Council. May team na ang Pilipinas sa Dili at agad na ipoproseso ang pagpapabalik kay Teves sa bansa. Dahil po wala tayong extradition treaty with Timor-Leste, we will have to go through other channels by which to Alright, so wala pala tayong extradition treaty with Timor-Leste. So, ito yung gagawin ngayon ng gobyerno. have him brought back here to the Philippines. That may be in the form of repatriation or deportation, whichever the case may be. Okay. So, kaya pala siya nandun sa Timor-Leste, wala pala tayong extradition treaty. So, anong nangyari? Ang dumiskarte rito, Interpol. At ngayon, itong si Teves may babalik lang dito sa Pilipinas pamamagitan ng repatriation or deportation. Kung ano yung pwedeng magamit ang gobyerno ng Pilipinas. So, kaya pala medyo relax si Teves kasi walang extradition treaty between Timor-Leste. Akala niya, ligtas na siya. Itong Interpol, talagang nagtrabaho. At hindi tinigilan itong si Teves. At yan ang nangyari. Huli. Habang naglalaro pa ng golf. Kumbaga, ayahay. Nagulat siya, nagulantang. At yan nga po ay siya ngayon ay nasa pangangalaga na ng pulis ng East Timor. Sa post sa social media, sinabi ng byuda ni Governor Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo na hindi raw sasapat ang mga salita para ihayag ang nararamdaman niya na sa wakas ay makita ang taong pumatay umano sa kanyang asawa at naghasik ng takot sa kanilang probinsya na napapalibutan na ng mga pulis. Wala pang sagot sa aming mga... Alright, so kay Mayor Degamo, congratulations. Kay Mayor Fritz Diaz. Naku, talagang natanggalan ng tinik at bigat sa kalooban etong byuda ni Governor Degamo. Kasi matagal-tagal na rin pong hinihintay nila etong pagsisimula ng pagkamit ng hustisya. Actually, mga kababayan, simula pa lang ito. Kasi dadaan pa sa napakahabang proseso. Pero ang importante, ito pong nagtatagong suspect ay hawak na po ng otoridad at dadali na rito sa Pilipinas para harapin etong kanyang patong-patong na kaso, mga kababayan. Mensahe ang abogado ni Teves nang hinga ng reaksyon sa pagkakaaresto ng dating congressman. Okay, so yan mga kababayan, ang balita. So abangan natin itong mangyayari. Mga ilang araw siguro, o ewan ko kung abot pa ng linggo, pero malamang hindi na. Siguro ilang araw simula ngayon ay maibabalik itong si Teves dito sa Pilipinas. Kaya muli sa lahat po naghahangad ng hustisya para kay Governor Degamo, ito na po ang simula. At sana makamit din ng pamilya ni Percy Lapid. Kasi mga kababayan, mas nauna pang nagtago itong si Bantag. Pero mas nauna pang nahuli itong si Teves, si Congressman Teves Jr. At itong inaasahan ng mga pamilya ni Percy Lapid na sana sumunod na si Bantag. At dun sa mga biktima ni Kibuloy, syempre nananalangin sila na sana ganun din ang mangyari kay Kibuloy na mahuli na at harapin itong kanyang mga tambak na kaso katulad ng rape, human trafficking, child abuse, child molestation. Ang dami po. Kaya muli congratulations sa ating mga otoridad. At kahit pa paano nabawasan ng ang problema ng Pilipinas. Nahuli na si Teves, susunod naman sana si Bantag at etong si Kibuloy. So ilang mga kababayan ang update natin pagdating po dito sa kaso ni Arnolfo Teves Jr. Abangan po natin ang susunod na kabanata.